Ha? Hindi po ako nakakalimot, pero utang na loob. Huwag niyo akong tatawagan para mag-attend na huwag ko nang i-content si Muking. Ha? Nagagalit kasi. Ang gusto niya nung tumawag sa akin, babanggitin ko yung isang vlogger. Ang gusto nung sinabi ng vlogger, ay ang gusto nung staff ni Senator Bongo, pasinungalingan ko daw yung mga sinabi doon sa vlog ni Mac Pablo. Hindi ko ipapakita pangalan mo, pero ipapakita ko yung message mo sa akin. Tatakpan ko yung pangalan mo, tatakpan ko yung pagkakakilanlan mo. Nasaan yun? Huwag nyo na akong tatawagan, madam. Kahit i-delete mo yan, naka-screenshot po ito, madam. Yan. Yan ang message mo sa akin. Yan. Hindi ko na lang ilalabas ang pangalan mo. Pero pag patuloy kang tumatawag sa akin, madam, I'm sorry. Wala akong pakialam kung anong magsasabihin mo sa akin. Starting today, this time, huwag ka nang tumawag sa akin para kung ano nung sasabihin mo. Tapos, ang usapan, huwag nyo akong hilain na sumama kung anong gusto nyo. Ang katapatan ko hindi sa isang tao. Kung ano ang gobyernong inilagay ng ating Hesukristo, kung ano ang pinili ng ating Diyos, doon ako susuporta. Diyos ang naglagay sa administrasyon na to. Huwag nyo na akong utusan pa. Okay? Relax, huwag masyadong mainit ang ulo. Alam natin ang gigigil tayo. Ilagay natin ang control sa ating mga sarili. Okay? Kita niyo si Pangulong Marcos, chill. Di ba? Hindi siya nagpapadala. Hindi siya naaapektuhan sa mga puna, batikos, paninira sa kanya ng babaeng gaga. Oo. Yung babaeng gaga na atat na rin makaupo sa Malacanang. At atat na rin makapwesto sa Malacanang. Oo. Na parang tila, inililihis tayo, inililigaw tayo sa gusto natin marinig ang katotohanan na kung saan ba napunta ang kanyang intel confidential fund. Di ba? Yun lang naman ang gusto natin malaman dito Hindi natin tayo interesado sa mga pautot niya, sa mga drama niya, sa eklabo niya, kung ano man ang kanyang mga sinasabi sa walang kakwenta-kwentang press conference kahapon, mga kababayan. Hindi tayo interesado ron. Mas interesado tayo malaman mismo sa bibig ng ating Vice President na ano ba ang pinapuntahan ng kanyang confidential fund. Yan lang po ang gusto natin malaman. Totoo ba yung mga sinasabi sa balita? Totoo ba yung mga sinasabi sa Kongreso na napunta ang pera sa walang kabuluhan na bagay? Yun lang naman Hindi yung marami pang drama, hindi yung maraming pautot, mga kapatid. Hindi yun ang kailangan natin Di ba? Bilang mamamayan, bilang mga taxpayer, karapatan natin malaman kung saan ba dinala ng tanggapan ng Vice President ang pera ng sambayanang Pilipino. Yun lamang ang gusto natin malaman. At kung talagang may pagkakamali siya, dapat siyang panagutin at habulin at sakay i-impeach sa lalong madaling panahon. Wala kaming pakialam kung ano man ang sinasabi mong nilulutong impeachment sa'yo. Yung pangkaraniwang bang Pilipino, makakakain ba? Makakakain ba? Makakabili ba ng bigas ng isang pangkaraniwang tao na sinasabi mong impeach sa bulsayo? Na wala pa naman sinasabi nga ng mga mambabatas. Wala pa yan sa agenda. Ang agenda ng Kongreso, malaman ang katotohanan. That's it. Yun lang. Yun lang ang
gusto namin. Kagalang-galang, Vice President. Yun lang po. Hindi namin kailangan yung marami kang sinasabi. Ha? Marami kang sinasabi kung ano-ano na wala sa issue. Doon tayo tumutok. Saan mo ba dinala ang pera? Kagaya ng ginawa mo na lumalabas, parang ginamit mo ang Philippine Army. Ha? Yung Philippine Army parang ginamit mo sa personal mong agenda, parang nagamit ang Philippine Army dito na pinalabas, doon napunta ang pondo. Eh, ang Philippine Army may sariling pondo, may sariling budget. Ha? Ang gusto namin malaman dito, gaano katotoo yung napanood na naman namin sa Kongreso na ang mamahal ng mga pinupahan mo na safe house. Pero saan yung safe house na sinasabi na yan? Ha? Pag-usapan natin yan mga kapatid. At pag-usapan din natin yung sinasabi ni BP Sara na wala alam at hindi marunong daw ang nakaupo na si Pangulong Marcos sa gobyerno. Bakit ikaw? Matanong lang kita, madam. Ha? Meron ka bang nalalaman? Meron ka bang alam sa national government as Vice President? As DepEd Secretary? Meron ka bang nalalaman sa ganyang pwesto mo? Kung sinasabi mong walang alam at hindi marunong ang ating Pangulo, ikaw, mas may alam ka ba para panumunuan ang bansang ito? Kung sinasabi mo, Vice President, na walang alam at hindi marunong si Pangulong Marcos, mas nanaisin ko na si Pangulong Marcos ang naupo. Bakit? At least yung mama nagtatrabaho. Kaysa bigyan ka ng oras, kaysa bigyan ka ng pagkakataon na sagutin na wala namang katutunan at wala namang kakwenta-kwenta ang mga sinasabi mo dahil atat ka lamang at halatang nililigaw mo ng usapin about sa confidential fund mo. Eh, madam, yung sinasabi mong walang alam at hindi marunong na si Pangulong Marcos, kung ikukumpara sa'yo, mas may alam yung mama eh. Ha? Mas may alam yung mama sa'yo na totoong nagtatrabaho. Ha? Kita mo yan. Start to the beginning. Sino bang putak ng putak laban sa gobyerno? Sino bang umaatake sa Marcos administration? Di ba kayo? Pamilya mo ang umaatake, madam. Kahapon nagpapa-press conference ka, kung ano man ang kaikikan mo, kung ano man ang kadramahan mo, putang ina, hindi namin ini-expect na ganyan pala ang pag-uugali mo. Ano sinasabi ko? Hindi ako Marcos supporter. Hindi ako bumoto kay Pangulong Marcos. Pero, dahil ang taong bayan, nagkaisa, tinulungan, sinuportahan, sino ako para lumaban sa gobyerno na kagayang ginagawa mo? Ha? Sinasabi ko wala akong pinag-aralan. Ha? Pero alam ko ang tamang pagrespeto sa gobyerno. Ikaw. Ha? Ikaw. Naturingan kang abogada, naturingan kang valedictorian, naturingan kang may pinag-aralan, pero madam, nakakahiya ang isang katulad mo. Ha? Nakakahiya ang isang katulad mo na naturingan na Vice President at naturingan abogada sa simpleng katanungan, sa simpleng question, saan mo dinala ang pera, saan mo dinala ang confidential fund mo, marami kang likanya, marami kang kaektikan, marami kang kadramahan sa buhay mo na hindi mo masagot-sagot. Ngayon, sino pong nakakahiya sa inyong dalawa nang sinasabi mo na walang alam at hindi marunong na leadership na si Pangulong Marcos? For me, sa isang katulad ko na hindi edukadong tao, hindi nag-aral, pero madam, mas kakampihan ko ang Pangulo. Bakit? Ang sabi niya sa Biblia, wala. Yan ang sinasabi sa Biblia. Ibig sabihin, ginagahid ang Pangulo. Ginagabayan ang ating Pangulo ng Diyos kaysa sa'yo.
na puro puot at galit ang nasa puso mo, nasa damdamin mo, nasa kalooban mo, puro galit at puot na wala nang kaming makita na kagandahan sa'yo. Bakit kaya? Bakit kaya? Ikaw ang nakakasagot niyan. Nagpapaudyo ka ba sa mga taong nakapalibot sa'yo? Ha, madam? Ha? At doon sa mga tangang supporter mo? Ha? Uulitin ko po ha? Sa mga tanga, bobo, inutil na walang alam na mga follower ni BP Sara, huwag kayong pupunta rito sa live ko. Simple. Ha? Kung ayaw nyo ng mga salita ko, nasasabihin ko na walang alam ang inyong Vice President. Ha? Lumayas kayo rito, mga putang ina ninyo. Ganun lang kasimple. Ha? Ganun lang. Ha? Well, masyado pa lang yan. Intro pa lang tayo. Hindi pa tayo totally nagbablog. Hindi pa tayo talaga yung nasa kalagitnaan. Intro pa lang yan, mga kababayan. At yan ako po'y nananawagan sa inyo, mga kababayan, mga kapatid, sa darating pong eleksyon, inilalapit ko po sa inyo ang aking party list. Ang aking party list na handang magserbisyo, handang tumulong, handang lumuhod, at higit sa lahat, handang yumuko sa inyo, sa inyong mga gwapo, na mga binata, mga gwapong mababango ang mga titi ninyo, malilinis ang inyong mga handa po ako, pagserbisyong kayo. Ano po ba yung party list ko? Yung Paco party list, number 69 sa balota, inyo pong lingkod, inyo pong maaasahan, handang tumulong, katuwang sa inyong buhay. Party list ko, Chupaco. Okay? Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Ang Chupaco. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Kanto Tirino. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Ang Chupaco. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Kanto Tirino. Dito sa buong barangay Chupaco, sa kanto't paligid asahan nyo. Araw at gabi laging bantay sarado, tsak kampante ang ama at ang ina nyo. Sikap ninyo ay mayroong proyekto, zero tambay ang barangay Chupaco. Kaysa daw magsalsal lang mga gwapo, Project Chupa 1,000 para sa inyo. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Ang Chupaco. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Kanto Tirino. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Ang Chupaco. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Kanto Tirino. Daily routine ni Kapitana Barsaga ay mag-live lagi sa social media, pero madalas bad trip at sira araw niya dahil sa mga nagko-comment sa kanya. Kesyo Kap, nagsusuklay ka ba palagi? Ano kulayan ko, buhok mo ng bahaghari? Ano ang syampong gamit mo sa iyong ulo? Mga tanong na nakakabwisit sa kalbo. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Ang Chupaco. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Kanto Tirino. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Ang Chupaco. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Kanto Tirino. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Ang Chupaco. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Kanto Tirino. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Ang Chupaco. Barsaga, Kap Ninyo Barsaga. Kanto Tirino. Iyon. Ayun po ha. Huwag kakalimutan. Chupaco party list, pag-asa ng kalalakihan. Ha? Yan po ang ating party list, mga kababayan, numero 69 sa balota. Okay? Number 69 sa balota, ang inyong abang lingkod. Chupaco party list lamang. Okay? Mga kababayan, balik na po tayo sa ating pinaka-main topic. Ang main topic natin, ito po. Nililigaw na lang tayo ni BP Sara sa isyu ng confidential fund na kinakasangkutan ni BP Sara. Yan po ang nababasa ko sa kanyang mga galaw, sa kanyang mga pautot na press conference. Naniniwala ba kayo doon sa mga sinasabi niya
na kung ano-anong litanya at nakikita natin na iba na ang agenda ng ating Vice President. Di lumalabas para makaiwas siya sa mga katanungan, para makaiwas siya sa mga katanungan sa kanya, umiiwas siya sa mga pagsagot kung ano-ano na lang ang ibinabato niya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos. Sa bagay nga po mga kaibigan, kung wala ka itinatago at wala kang ginagawang masama, hindi mahirap sa isang taong tinatanong kung alam mo sa sarili mo na malinis kang pagkatao mo at malinis ka bilang public official. Pero kung alam mo sa sarili mo na marami kang ginawang kabalbalan, hindi mo napaayos, hindi mo maipaliwanag dahil sa kadahilanan, alam mo sa sarili mo na may ginawa kang kabalbalan, talagang hindi ka sasagot. At ang gagawin mo, gagawa ka ng paraan para ilihis ang mga itatanong sa'yo at gagawa ka ng ibang isyo na kung ano-ano. At higit sa lahat mga kababayan, huwag po tayong makakalimot. Huwag po tayong makakalimot sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte nung dati niyang mga sinabi. Ipapanood ko po muli ang mga dati niyang sinabi. Panoodin niyo ito. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Remember guys, it's a politic. Okay? Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Malinaw na malinaw ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa bidyong yan. Huwag po kayong makakalimot at huwag po kayong magpapaligaw sa kung ano-anong sinasabi ng ating Vice President. Sa mga bagong pasok, sa mga ngayon lang nakapunta at ngayon lang nakapanood, pakinggan yung mabuti isa-isa ang sinabi ng ating kagalang-galang na Vice President na Burike. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Naintindihan niyo ba? Tanga ka pag hindi mo maintindihan ang sinasabi ni Sara. Isa kang bobo pag hindi mo naunawaan ang simpleng Tagalog na pinagkasalita ng Vice President mo. Pag hindi mo naunawaan yan, yung sinasabi niya about is the politics, hindi na ako papayag
na bitawan ang kapangyarihan ito. Hindi na ako papayag na mawala pa sa aking ito. Gagawin ko ang lahat para lamang mapanatili sa kapangyarihan. Kung mapanira o gawang-gawang kwento, kung ito'y kadramahan, wala akong pakialam. Manatili lamang ako sa kalarangan ng kapangyarihan. Kung kinakailangan wawasakin ko ang administrasyon nito, ay gagawin ko para lamang ako'y mapanatili. Yan ang nakakatakot sa isang katulad ng ating Vice President. Ha? Yan ang nakakatakot, mga kababayan, na marinig natin sa ating Vice President na si Sara. Totoo lang, nakakatakot ang isang ganyan tao na walang iba na gagawin kung hindi magkwento, magsalita ng kung ano-ano, ng kasinungalingan, gagawa ng kapaninira para lamang siya ay mapanatili sa kapangyarihang ikanyang kinalalagyan na tayo rin ang nagbigay. Di ba? Yan ang pinagsisisihan ko kung bakit ko pa kinampanya ang dagang Vice President na yan, mga kapatid. Ha? Yan ang malaking pinagkasisihan ko, mga kababayan. Ha? Lahat tayo binudol ni Sara Duterte na akala natin ay totoong agenda na para sa bayan. Ha? Dati, galit na galit siya pag tinitira si Pangulong Marcos during election. Galit siya sa mga Duterte vlogger pag binabakbakan si Pangulong Marcos. Galit siya dati. I don't know hanggang ngayon kung galit siya kay Senator Bongo. Pag alam niya na tao ka ni Bongo, malapit ka kay Bongo, tablado ka kay VP Sara. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Ha? Ngayon, mukhang kinakain na siya ni Sara ang kanyang mga pinagkasabi. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, alam ko na nakamonitor sa atin ang ibang staff ni Senator Bongo. Alam ko, nanonood sa akin ang ibang staff ni Senator Bongo. Ha? Itong pakiusap ko po sa inyo, mga ma'am. Huwag niyo akong tatawagan para sabihin ninyo na i-clear ko ang vlog ko nung isang araw about kay Muking. Hindi ko na papangalanan kung sino itong taong ito. Tumawag sa akin ang isang tao ng Office of the Senator Christopher Bongo. Tinawagan ako sa personal number ko, sa aking Viber, cell number ko, tinawagan ako. Ang gusto nilang mangyari, ayusin ko daw ang vlog ko about kay Muking. Ayusin ko, hindi man nila sabihin rektahan, mga kaibigan, na wag na ako makisawsaw kay Muking. Wag ko nang ibablog si Muking. Yun ang dating sa akin nung panatawag ng isang babae na staff mismo ni Senator Christopher Bongo. Many times kong sinasabi, wala akong masasabing masama kay Muking. Kung ano ang nabitawan kong pananalita sa vlog ko, kung ano ang na-live ko, yun na po yun. Hindi ko po ugali na bumawi sa bawat vlog ko. Hindi ko po ugali na babalik ta rin ko kung ano man ang na-vlog ko. Huwag nyo pong hantayin. After ng live kong ito, huwag nyo na akong i-message. Huwag nyo na akong tatawagan. Ha? Yun lang pakiusap ko sa mga ibang tao ni Senator Bongo. Huwag nyo akong tatawagan para kulitin na mag-live ako at ayusin ko yung sinabi ko about kay Muking. Ha? Dahil pag ako nag-visit, ilalabas ko kung ano ang mga mini-message nyo sa akin na pangungulit nyo sa akin. Huwag nyong hantayin na magkaaway-away tayo. Huwag nyong hantayin na ilabas ko
ng inyong mga message sa akin. Ha? I know to data privacy. Alam ko tinatawag na data privacy. Pero kung ako ang uurutin ninyo, tandaan ninyo, this oras ng gabi tatawagan nyo ako? Anong oras? Tulog ako, gigisingin nyo ako sa tawag ninyo? Para lamang sa walang kakwenta-kwentang gusto ninyong mangyari? Ha? Hindi ko po gagawin ang gusto ninyong mangyari. Kung ano man ang katapatan kong ibinigay sa inyo noon, ay yun na po yun. Ha? Kaya ako po'y nakikiusap sa staff ni Senator Bongo, huwag mo na akong tawagan, madam. Huwag mo na akong tatawagan para lang sabihan na ayusin ko at ilabas ko ang clarify na hindi totoo yung mga pinagkasabi ko sa vlog ko. Huwag nyo na akong tatawagan para dyan. Yun lang ang pakiusap ko. Ha? Yun lang pakiusap ko. Buti nga yung isang opisyal ng gobyerno dati ni Pangulong Duterte na tumawag sa akin na pinababalik ako sa kampo ninyo ay hindi na tumatawag. Huwag mong sundan yun, madam. Habang may respeto pa ako sa inyo. Ha? Huwag mong sasabihin pamumukha sa akin, madam, na lahat ng hiningi kong tulong kay Senator Bongo ay ibinigay niya. Hindi po ako nakakalimot doon. Hindi po ako nakakalimot sa itinutulong nyo sa akin nung past. Ha? Hindi po ako nakakalimot, pero utang na loob. Huwag nyo akong tatawagan para mag-attempt na huwag ko nang i-content si Muking. Ha? Nagagalit kasi. Ang gusto niya nung tumawag sa akin, babanggitin ko yung isang vlogger. Ang gusto nung sinabi ng vlogger, ay ang gusto nung staff ni Senator Bongo, pasinungalingan ko daw yung mga sinabi doon sa vlog ni Mac Pablo. Hindi ko ipapakita pangalan mo, pero ipapakita ko yung message mo sa akin. Tatakpan ko yung pangalan mo, tatakpan ko yung pagkakakilanlan mo. Nasaan yun? Huwag nyo na akong tatawagan, madam. Kahit i-delete mo yan, naka-screenshot po ito, madam. Yan. Yan ang message mo sa akin. Yan. Hindi ko na lang ilalabas ang pangalan mo. Pero pag patuloy kang tumatawag sa akin, madam, I'm sorry. Wala akong pakialam kung anong magsasabihin mo sa akin. Starting today, this time, huwag ka nang tumawag sa akin para kung ano sasabihin mo. Tapos, ang usapan, huwag nyo akong hilain na sumama kung anong gusto nyo. Ang katapatan ko hindi sa isang tao. Kung ano ang gobyernong inilagay ng ating Hesukristo, kung ano ang pinili ng ating Diyos, doon ako susuporta. Diyos ang naglagay sa administrasyon na to. Huwag nyo na akong utusan pa. Huwag na. Para lang magpakasip-sip kayo. Kung ano man ang maitulong sa akin ni Senator Bongo, salamat. Salamat. Salamat sa mga naitutulong niya sa akin. Pero, yung naitulong, kung ano man ang naitulong sa akin ni Senator Bongo, yun ay pera din ng taong bayan. Yun ay pera din ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung pera ni Senator Bongo na galing sa bulsa niya. Yun lang po ang pakiusap ko. Huwag niyo pong hintayin na ilabas ko mga pangalan ninyo na kayo mga tumatawag sa akin na tauhan ng past administration. Kilala niyo naman ugali ko. Habang ako ang kinukulit nyo, habang ako ang dinidildil ninyo, nag-iiba ang ugali ko. Huwag niyong hantayin na gumanon.
magkakahiyaan tayo. Kahit i-delete nyo ang message nyo sa akin, nakasave ang mga message nyo. Ha? Huwag nyo ano yun. Huwag nyo akong kulitin. Yun lang. Alam ko, nakamonitor ka. Dahil nakakulay blue na yung Viber mo. Madam, pigilan mo ako. Imbis mapabuti ang gusto mong mangyari doon sa boss mo, baka lalong magalit sa'yo. Alam naman ng boss mo eh. Ayoko na kinukulit ako. Wala akong galit kay Senator Bongo. Si Senator Bongo tahimik lang yan. Hindi nangungulit yan. Pero madam, para magpabango ka na magpabango sa boss mo, huwag mo na akong idamay. Pag pinakita ko ng buong pangalan mo sa social media, magkakahiyaan tayo. Yun lang po ang pakiusap ko. Ayoko na dinidiktahan mo ako, madam. Ang didikta na yun eh. Ha? Hindi po bukal sa kalooban ko na tatawagan mo ako at sasabihin mo, i-clear ko, i-clarify ko kung ano lumabas sa bunganga ko. Ayun na yun. Ha? Huwag nyo nang gagawin, natatawagan pa ako. Huwag na. Yun lang ang pakiusap ko. Ha? Sa issue lang tayo tumutok. Sa issue lang. Sa issue lang tayo. Ha? Doon lang tayo. Ha? Doon lang tayo. Doon lang tayo. Kung walang issue, wala akong itatapik. May issue eh. Lumabas po yan sa mga national news. Ha? Ha? Lumabas yan eh. Kaya wag na tayong paano-ano. Ito may kupal na pumasok. O paulit-ulit pala, tutulungan kita na makaalis ka na rito para hindi ka na mahirapan ka panunood sa akin. Okay? O Ricardo, babay na. Ha? Ayaw mo pala ng paulit-ulit na sinasabi ko. Layas. Ha? Nakita na ng boss mo yung comment mo. Pinabasa ko na rin sa kanila. Okay? Pinabyo ko yung comment mo. Ha? Okay? Ganun po. Mga kaibigan, hantayin nyo kung kayo makakabalik sa gobyerno. Kung kayo po makakabalik, susuporta po ako sa inyo. Ganun lang. Kasi ako po, ang pamantayan ko po sa buhay, kung sino nakaupo, doon po ako susunod. Doon ako susuporta. Kasi yan nakaupo sa gobyerno, yan po ay hinirang ng Diyos para pamunuan tayo. At tayo naman mga tao ay magpasakop sa gobyerno. Yan po ang obligasyon natin mamamayan. Okay? Huwag tayong magtanga-tangahan. Ulitin ko sa iyo, madam, huwag mo akong tawagan. Abogada pa yan at bilang kaso na ipanalo baka sa school ni BBM, di siya makapasa doon. Hindi to abogado itong tumawag sa akin na itong nangungulit. Oo, hindi abogado. Abogada. Abogada ito. Pero dito abogado. Isang staff lang ito. Isang staff. Oo. Kaya, yun lang po ang pakiusap ko sa staff ni Senator Bongo. Huwag nyo na po akong tawagan. Okay? Para lang sabihan na huwag huwag na. Ha? Yan. Tanggalin tong kupal na to. Ganun lang. Para wala po tayong samaan ng loob. Ha? Ulitin ko, pag ako pang tinawagan ninyo, at kung ano pang i-message ninyo, i-screenshot ko yan at mapipilitan ako na ilabas ang pangalan ninyo sa aking vlog. Ha? Ganun lamang yan. Okay? Balik na tayo sa ating pinaka-main topic. Dito sa sinasabi ng ating Vice President. Ha? Ano po ba yung sinabi ni VP Sara nung una? Hindi marunong ang nakaupo. Di po ba? Hindi daw marunong si Pangulong Marcos bilang Pangulo ng ating bansa. I don't know kung anong ibig sabihin niya sa hindi marunong. Pakinggan nga natin. Yes, ma'am. What you said for around 11:14 a.m. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi.
ba sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. So, but then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for. Ang sabi niya, hindi daw marunong si Pangulong Marcos. Hindi daw marunong ang nakaupo. Ngayon ang nakakapagtawa dito, nakakapagtaka. Kung hindi marunong si Pangulong Marcos, mga kaibigan, ayon sa sinasabi ni BP Sara, siya ba ay gaano karunong? Gaano ba siya kalinis bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas? Sa inyong pananaw, mga kababayan, natupad ba, nagampanan ba ni BP Sara ang kanyang pagiging Vice President ng ating bansa? Mga kababayan, nagampanan ba ni BP Sara ang kanyang panunungkulan bilang Vice President? Kung babalikan po natin, mga kababayan, noong isang araw, nagkaroon po ng House Inquiry. Investigation sa Kongreso. Na kung saan isang undersecretary ng DepEd, inakusahan ni Congressman Pimentel na isang government official na undersecretary daw ng DepEd. Sino po ito? Si dating DepEd Undersecretary Epimato Densing. Ang allegation, kurap daw si Densing. Yun ang sinasabi. Ngayon, mga kaibigan, ano ang ginawa ni BP Sara doon sa taon niyang yun? Sabihin na natin, hindi niya alam. Sabihin na natin, wala siyang alam sa ginawa ni Densing. Kung totoo man yun o hindi, sila-silang nakakaalam. Bakit hindi nakita ni Sara ang opisyal niya na sangkot sa pangingikil, sa panghihingi ng pera sa mga kontraktor o sa mga congressman? Bakit yun? Hindi niya na-monitor na may intelligence fund siya. At ang tanong, chief of staff niya mismo yun sa DepEd. Undersecretary for the chief of staff. Ibig sabihin, katiwala niya sa DepEd si Densing. Nakakilala ko rin personal si Undersecretary Densing. Mula 2015 until now, magkakilala kami ni Densing ng personal. Anong ginawa niya doon? Mas nakakahiya, mga kababayan, isang congressman na kagaya ni Pimentel na walang intelligence fund, pero nalaman niyang kalukuhan kung may kalukuhan mang ginawa si Yosek Densing. Samantalang ang ating Vice President, mayroong tinatawag na confidential fund, confidence fund, may safe house fund na binupunduhan na safe house, hindi niya nabubuking yun. Sarili niyang bakuran, sarili niyang tauhan. O naman kaya, hindi ko sinasabing oo, hindi ko sinasabing totoo, hindi kaya, habang gumaganon yung sinasabi ni Pimentel na si Densing ay nanghihingi ng pera para mabigyan ng project di umano ang mga kontraktor at ibang congressman, hindi kaya nakikinabang din si BP Sara. Hindi ko pa sinasabing oo, hindi ko sinasabing totoo yung sinasabi ko na siya ay nakikinabang, hinala ko lang. Kasi kung ang isang congressman, mga kababayan, pakinggan niyo po to kung ang isang kagaya ni Congressman Pimentel walang intelligent fund, pero na-monitor niyang ginagalaw ng sariling tauhan ni BP Sara, bakit si Sara hindi niya nagawa na ma-monitor? At hindi niya magawang sibakin si Densing nung panahon niya bilang ang sekretary siya ng DepEd. At bakit iniwan niya pa
Bakit iniwan niya pa si Densing sa panahon ni Secretary Angara? Yun po ang katanungan dito eh. Kung walang alam si Pangulong Marcos bilang Pangulo ng Bansa, ikaw, Vice President ka, ano ang alam mo at anong napatunayan mo bilang Defense Secretary? Sarili mo ng bakuran, tinataihan ka sa bunbunan mo. Ha? Tinataihan ka na, BP Sara, ng chief of staff mo na si Densing. Ayon kay Congressman Pimentel na isang corrupt opisyal daw si Densing. Ito nakakataka eh. Ang lakas ng loob mo magsabi na hindi marunong ang Pangulong Marcos, ikaw, ano bang alam mo? Matanong namin. Matanong po namin. Ano po bang alam mo bilang Vice President? Ano po bang alam mo? Parang wala eh. Parang umaasa ka lang sa mga advisor mong palpak. Parang umaasa ka lang sa mga bulong na nakapalibot sa'yo. Di ba? Parang ganun ang datingan eh. Ang lakas ng loob mong mag-akusa kay Pangulong Marcos na walang alam. Ito. Hoy, tumigil na kayo. Magkano ba dyan sa inyo? Balato naman. Alam mo, Elesa, yung mga ganyan komentong katangahan, kabobohan, hindi ko masisisi. Kasi nga, tanga ka, Elesa. Babae ka ba? O Elesa, kung babae ka man, yung puki mo, binibilaan ba ng asawa mo? Kinakantok ka ng asawa mo? This is my question, ha? Putang ina mo, English to, ha? This is my question. Ang puki mo ba ay binibilaan ng asawa mo? Sabi ko ka kanina, kung ayaw niyong makarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, salitang hindi nyo makain, salitang hindi nyo matiis dahil ang nangyayari sa vlog dito ay ang inyong idol, lumayas kayo. Di ba? Elesa, dahil hindi mo gumagawang lumayas ka rito, ikaw ang ibabla ko na. Dahil tangakat boba ka. Elesa, yan ang problema sa mga katulad mo na tanga, inutil. Duterte ka ng Duterte, wala ka naman alam sa loob ng organisasyon dahil tangakat, estupida ka, puki ng ina mo araw-araw. Hindi ka nalang magpakantot kung kanino ka magpakantot, putang ina mo, Elisa ka. Na ang puki mo ay madiligan yan, putang ina mo ka. Puki ng ina mong Elisa ka, magpakantot ka, gaga. Para masarapan ka, tumirik ang mata mo, puki ng ina mo. Hayop ka. Ang ina mo ka, pumasok ka pa ditong putang ina mo. Bayad-bayad. Alam nyo, lumang style na yan eh. Sinasabi nyo, magkano binayad sa'yo? Para tirahin si ganito. Putang ina naman, dalawan ano yan eh. Huwag na tayong mag-ululan dito, putang ina ninyo. Nagtatanga-tangahan ka. O, balik tayo. Sinasabi ni BP Sara, wala daw alam si Pangulong Marcos. Ito. Nalaman mo ba yung ginagawa ng tauhan mo? Pero ka ba? Ito na lang, BP Sara. Simpleng tanong ko lang ito sa'yo. Nakalala mo ba, nung ako'y pumunta sa warehouse ng bodega, na kung saan, madam, doon sa warehouse ng bodega, natuklasan natin na ibinabaon yung mga ebidensya para po doon sa mga laptop, sa mga ghost project ng DepEd. Ibinabaon ng mga opisyal ng DepEd. Aware ka yan. Kasi ibinigay ko sa iyo yung video na yon. Aware ka. Dito na lang, madam. Meron ka bang pinanagot dito? Meron ka bang naisapasagot? Meron ka bang pinakasuhan doon? Sa pagkakaalam ko po, madam, na-promote pa yung mga opisyal na nasangkot doon. Doon, may action ka bang ginawa? Di ba wala? Exclusive ko yun. Yung about sa warehouse ng DepEd sa Taguig. Wala kang ginawang action
Bagkus ang ginawa mo, in-appoint mo pa. Binigyan mo pa ng pwesto sa DepEd. Yung mga sangkot doon. Yun ang problema sa'yo. Pag ang sinasabi ay hindi pabor sa'yo, pag ang sinasabi ay pang-atake sa'yo, doon ka nang gagalaiti. Madam, tama ang sinabi ng iyong ama na dating Pangulo ng Bansa. Iba ang ugali mo. May sarili kang mundo. May sarili kang galaw na wala sa lugar. Yan ang problema sa'yo, madam. Pag ang tinatapik, alam mong makakasira sa'yo, alam mong hindi magiging favor sa'yo, ang bilis mong magsasagot para pasinungalingan, para paniwalain, gumawa ng litanya, pero pag ang tanong, alam mong makakaano sa'yo, hindi mo masagot. Hindi mo, ganyan. Ganyan ang style mo. Di ba? Tapos may lakas ng loob kang sasabihin mo na walang alam, hindi marunong ang Pangulo ng Bansa sa pagkakaano niya bilang Pangulo. Eh ikaw na nga lang, madam. Sarili mong tauhan, no? Hindi mo malinis ang tanggapan mo nung ikay namumuno sa DepEd. Tapos ngayon sasabihin mo, walang alam ang Pangulo. Nakakahiya, madam. Totoo lang. Nakakahiya. Nakakahiya sa isang katulad mo. Sabi mo nga kahapon, nakakahiya ang isang Pangulo ay katulad ng ganito. Bakit ikaw? Hindi ka ba nakakahiya? Ha? Kung may sinasabi mong nakakahiya si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos, mas nakakahiya ka, madam. Yo, what's up mga tropa peeps? So, napanood po ninyo yung video na yan ni Kuya Nino Barsaga, ni Cap Nino. At nakapukaw po ng pansin sa akin dyan ay yung tinawagan siya ng staff ni Bongo at sinasabihan po na i-rebat daw po yung vlog ko. Eh, wala naman akong sinabing masama dun sa vlog ko. At ang akin lamang naman dito ay ang malaman ng katotohanan dito kay Muking dahil idinawit po ni Miss Royina Garma etong si Muking. 'Di ba? Eh sa ano yan sa Quadcom po yan na pinalabas. At ito pong si Muking ay kilalang kilala na halos ng buong Pilipinas dahil po live via simulcast sa YouTube, sa Facebook, sa mga TV channel, binalita na rin po sa mainstream media, ABS-CBN, GMA, News 5, lahat po ng channel. Ibinalita po itong si alias Muking o tinatawag na pangalan niya ay Irmina Espino na siya daw pong nag-aabot ng pera na nanggagaling daw po dito kay Bongo o kung saan manggaling yan ito daw si Muking ang siyang pinararaanan ng pera para daw po sa reward ng mga pulis na nakagurgur. Ngayon ito lang ang aking punto. Ano bang kinakatakot dito ni Senator Bongo? Diba? Kung wala kayong tinatago, ba't kayo natatakot sa mga ganitong vlog? Diba dapat ang pigilan ninyo ay yung Quadcom? Dahil Quadcom ang nag-iimbestiga ng inyong EJK participation. Hindi naman si Cap Nino ang naglabas ng matrix na kung saan etong si Muking ang siyang tinuturo talaga ni Royina Garma na pinagdadaluyan ng pera. Diba? Hindi naman sa amin ang galing first hand ang information. Binlag lang namin. Si Kuya Nino, dahil nga kilala niya yan, ako naman, ako ay nagtatanong at nag-iisip din, ano nga ba talaga ang kinalaman nitong si Muking Espino. Ngayon po, tumibay ang aking sapantaha na malaki po talaga ang kinalaman nitong si Irmina Espino patungkol po dito sa EJK.
o dito sa reward system. Bakit? Kasi po, meron nang pumipigil para po i-vlog itong si Muking at meron din pong naguutos na i-rebat daw po yung vlog doon, yung pinakita ko po dyan, yan, nakikita nyo na yan. Yan yung title ng aking ng aking vlog, yung mismong pinaka-thumbnail niya. Booking si Muking. Kasi nga, ayon kay Kuya Nino Barsaga, ay talaga pong etong si Muking ay nakilala ni Nino Barsaga under the Duterte administration. At ito daw po ang nag-aabot o nag-deposit ng pera pang allowance nitong si Kuya Nino Barsaga. Oh. Diba? Ang gusto daw po, kalabanin or bawiin ni Nino Barsaga yung kanyang mga paunang sinabi. Nakalimutan yata o hindi yata nakapalo kay Kuya Nino Barsaga etong si, hindi ko na sasabihin kung ano ang pangalan, hindi ko na masabi, yung tumawag kay Kuya Nino Barsaga kasi nagkausap kami ni Cap. Pinakita niya sa akin yung mga chat, conversation nila, pinasa yung aking vlog, pinapakontra po yung vlog na yun. Parang alam niyo yun, parang ang gusto niya, hindi ko na naman masabi. Ang gusto po ng taong tumawag kay Kuya Nino Barsaga, bawiin ni Cap Nino ang lahat ng kanya sinabi. Teka, kung tutusin, etong mga sinabi ni Cap Nino Barsaga, walang kwenta to. Diba? Kung tutusin, walang kwenta to. Bakit? Wala naman sa korte. Wala naman to sa sa affidavit o sinumpaang salaysay statement ng isang nagte-testify or nanunumpa under oath para magsabi ng mga katotohanan. Ito po ay nandito lamang sa SOCMED. Ang problema, yung vlog ni Kuya Nino, nung in-upload ko, nag-trending. Kasi nga, yung pong si Muking ay trending naman talaga sa buong Pilipinas. Dahil talagang binanggit yan. Mainstream media, mapapanood mo yan. Muking. O, dating tauhan ng PMS. So marami pong nakakakilala dito. Marami rin po ang nakakaalam kung sino tong si Muking. Kaya lang nga, nasama po, nabanggit po ni Royina Garma. Ngayon, di ba, kung walang tinatago, walang nililihim, walang illegal na ginagawa, walang reward system, ano pinakamainam na gawin? Umattend sa Quadcom at kontrahin si Royina Garma. Di ba, ganun lang yun eh. Kasi yung sa vlog ni Kuya Nino, pwedeng maniwala ang tao, pwedeng hindi. Pero iba kapag nandiyan sa Quadcom ang isang nagte-testify dahil kapag ikay nasa Quadcom, under oath ka. Nanumpa ka na lahat ng sasabihin mo ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Si Cap Nino, hindi naman to under oath. Ngayon, napagtanto ko, malaki ang katotohanan ng sinasabi ni Cap Nino Barsaga patungkol dito kay Muking. Bakit? Kasi, bakit tatawagan ng staff ni Bongo ang isang Cap Nino Barsaga kung wala pong malaking kinalaman etong si Muking? Kung wala itong matinding partisipasyon sa EJK or reward system ni Digong. Diba? Kasi katulad nun, mayroong video si Sap Bongo panoon mayroong video to. Ipe-play ko. Panoorin po ninyo. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Kita nyo? Napanood nyo naman po dyan. Pag gurgur, 1 milyon. Pag buhay, kalahating milyon.
Kapag nanlaban, 2 milyon. Yan po ba yung walang reward system na sinasabi ni Sap Bongo noon, na ngayon, sabi ni Senador Bongo, wala daw reward system? Kaya ba tumatawag ang tauhan ni Bongo kay Kuya Nino Barsaga? Aba, hindi na ako magtataka. Baka one of these days, si Kap Nino ay ipatawag na po sa Kongreso. Diyan po sa Quadcom. Kasi ito, si Kap Nino, ito talaga yung tinatawag na pasok sa DDS. Ito talaga yung legit na DDS. Dahil panahon ni Digong, DDS po to. Vlogger to ni Digong at talagang bumabanat po ito sa mga kalaban ni Digong. Ultimo si Trillanes, tinawagan nito. Nakipagmurahan to kay Trillanes. Yung iba naman ngayong mga DDS ngayon lang naging DDS nung hindi na presidente si Digong. Naging DDS lang dahil binayaran, ni-recruit, nilibre ng pamasahe, nilibre ng hotel, nilibre ng nilibre ng plane ticket, binigyan ng allowance nung pumunta ng Mindanao, ng Davao. Kaya po, naging DDS na. Pero, alam po ng mga nakasubaybay dito sa aking channel, kay Kap Nino at sa iba pa pong mga vlogger, si Kap Nino Barsaga, hindi pa po sumisiklab etong DDS vlogger na ito. Si Nino Barsaga ay numero 1 ng supporter ni Digong Duterte noon pa man. Kaya nga po dyan, makikita natin dyan, doon sa aking vlog, makikita nyo po doon kung gaano po kakilala ni Kap Nino Barsaga etong si Muking. Ngayon, pinapakontra, gustong pakontra ng tauhan ni Bongo, gustong irebatal o kaya irekant ni Kap Nino ang kanyang mga sinabi laban kay Muking. Ano po ba ang kinakatakot ni Bongo? Ano ang kinakatakot ni Muking? Ano ang kinakatakot nung tauhan ni Senador Bongo na tumawag kay Nino Barsaga? Bakit sila nangangarag ngayon? Bakit sila nag-aalala sa vlog ni Nino Barsaga? Dahil baka ba mapansin ng Quadcom at ipatawag si Kap Nino? At doon na po malalaman ang lahat po ng mga inililihim ng isang Bongo na dating SAP, dating Special Assistant to the President. Ngayon, natatakot ba sila na lumabas po ang mga issue lalo at mas matitindi pang revelasyon? Abangan po natin yan sa susunod na Quadcom hearing. Yan ang ating aabangan, yan ang ating hihintayin kung a-attend ba dyan si Muking. Kaya ba tumawag kay Kap Nino Barsaga itong sekretary ni Bongo dahil nga po meron silang niluluto diyan sa Senado makakasira etong si Kap Nino Barsaga. Naku, dapat pala talaga makarating ng Quadcom si Kap. At sana ma-under ng witness protection program dahil isa to sa mga maraming nalalaman patungkol sa paggamit ni Digong ng SOCMED ng mga trolls noong 2016. Actually, 2015 nagsimula po ang trolls. Diyan po nagsimula yan, 2015. Panahon ng kampanyahan ni Digong. Diyan po nagsimula yan, yung nagsimula yung filing ng candidacy noong 2015 hanggang mag-eleksyon. Diyan po nauso ang trolls. Panahon ni Digong. Kaya nga ang lakas ni Digong nun sa SOCMED. Kaya nga nanalo si Digong. Dahil nga po maraming trolls at isa na dyan si Kap Nino Barsaga. Nako, sa mga senador po natin, mga congressman natin dyan sa Quadcom, tawagin nyo na po si Kap Nino Barsaga para umattend ng Quadcom dahil po napaka-importante ng mga nalalaman ni Kap Nino Barsaga with documents
at meron pong mga ebidensya. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.